Ito na nga pala ang size ng tiyan ko for 7 days. Medyo bloated pa siya pero gaya na nakikita nyo sa mga posted videos ko ay talagang hindi ko siya binibaby kaya nakakagalaw kagad ako. Pero mas confident akong gumalaw kapag meron talaga akong binder at masikip yung pagkalagay sa kanya. Kasi without the binder feeling ko yumuyog yung loob ng tiyan ko. At dalawang binder yung ginagamit ko everyday. Itong pang exercise at saka yung common na color blue. And yes, as you can see, very makati po siya for me. Plus itong sa likod ko. So kinabukasan na nga yung balik ko sa OB ko for suture removal. Medyo kinakabahan ako but good news, good ang healing ko. At talagang pinaayos ni Doc ang tahi ng tiyan ko. Super duper thank you Doc. Talaga na-appreciate ko kahit na parang nakaside na yung butterfly ko. At least na-close yung na-expand na keloid kasi hindi naman talaga ako keloidal eh. Pero para makapag-crop top pa rin ako, yan ang ginawa sa akin ni Docky. Kaya sa mga residente ni Docky na na-pressure daw sa pagtahi nito, maraming salamat sa inyo kung nanonood kayo. Di ko lang din kasi alam kung bakit nagpatato pa ako bigla dito. Eh ang ganda naman ng bottle scar ko, hindi naman siya pangit tignan. At nakakapag-crop top pa din naman ako. O diba, pagpapasexy pa rin yung concern ko. Cause girl, why not? Diyan umiinit ang ulo ng mga basher ko. Uy. So why butterfly? Kasi nung first pan si Macy after ko siyang pinanganak, hindi ko alam kung anong trip ko basta ay gumawa ako ng colorful na paru-paro. I know, wings ng paru-paro. First month nito, ginamit ko yung mga medals ko. Actually, madami pa yan kasi super duper active ako sa school pero di ko alam sana yan sila ngayon. At yan kami ni Macy nung Pasko. O diba, 1 month lang ang CS din ako niyan ha. After dito, syempre di rin papatalo yung epidural ko sa likod. Na pinaka-hate ng lahat dahil sobrang sakit but for me, hindi po siya masakit. Wala pa akong na-feel. At dahil daw yan sa anatomy ng likod ko.